At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Breaking news, umani ng matinding reaksyon online ng kumakalat ng mga post na may pamagat na burol ni PBBM. Nagkagulo at Liza Marcos isinugod sa ospital. Maraming netizens ang agad na nagpahayag ng pagkabahala at nagtanong kung may katotohanan nga ba sa naturang balita tungkol kay Ferdinand Marcos Jr. at sa unang ginang na si Liza Araneta Marcos. Sa pagsisiyasat ng mga mamamahayag at fact-checkers, walang opisyal na pahayag mula sa mga ahensya ng gobyerno sa Malacanang na nagpapatunay sa mga aligasyong may nagaganap na burol para sa Pangulo. Wala rin kumpirmadong ulat mula sa mga lehitimong institusyon o otoridad na nagsasabing isinugot sa ospital ang unang ginang dahil sa matinding stress kaugnay ng naturang usapin. Ayon sa mga eksperto sa impormasyon, mabilis na kumakalat sa social media ang mga nakakagulat at emosyonal na headline, lalo na kapag may kinalaman sa mga kilalang personalidad. Dahil dito, mahalagang suriin muna ang pinagmulan ng balita at tiyaking nagmumula ito sa mapagkakatiwalaang sanggunian bago ito paniwalaan o ibahagi sa iba. Sa ngayon, nananatiling walang beripikadong ebidensya na sumusuporta sa mga pahayag na nakapaloob sa viral na headline. Patuloy namang hinihikayat ang publiko na maging mapanuri at umasa lamang sa mga opisyal na anunsyo at mapagkakatiwalaang ulat upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Abangan ang mga susunod pang updates para sa mga kumpirmadong detalye hinggil sa isyong ito. At yan nga ang mabalitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. At mga buyawa kayo, wala na kasing silbi yung ating mura sa kanila dahil nga magkakasabwat sila, mga kababayan. Ngayon, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, kahit ano pang gawin nila, based dito sa mga pinakita ni Zaldico na mga pictures, kahit palitan pa nila yung sabi ko nga, semento, gibain nila yung bahay, that's big red flag. Na talagang, bakit ninyo sinira yung bahay? And also, meron yang CCTV yung community na yan. Unless tinutukan na ni Bangag, tinakot na ang mga may hawak ng CCTV na wag niyong i-release yan. Pero kung, let's say for example, sinomon yan, sige na, tignan natin yung number 31, okay? What's the street? McKinley, ano pa yung isang street? Nara, di ba? Tignan natin yan. Makikita yan. And even yung mga kapitbahay, meron yan silang mga CCTV. And also, yung mga cars. Even yung mga cars, in and out, may mga camera yan. For sure, yung mga kapitbahay, doon sa nabanggit na street na yun, meron yan silang kopya kung sino ang nag-in and out. Yung kadis na yun, mararecognize palangga. Lahat ito mapapanagot kung gagawin nila yung tamang investigation. Pero, mga kababayan, enough is enough. Dapat nang mawala si Bangag. Okay? Dapat mawala na siya dahil siya talaga ang utak, tsaka si Liza Marcos, inuubos ang pera ninyo. Kaya na-mention ni Bangag candidly, di ba, nagagawing ambassador si Liza Tanas sa Europa para ma-justify nila na si Liza Tanas, kunyari, nakikipagsalamuha sa OFW, pero behind the scene, on the sideline, naghahakot ng mali-malitang perang ninakaw nila sa kaban ng bayan. Mga palangga, I don't think na kailangan ko pang simigaw. Since 2022, sumisigaw na ako. At lahat ng in-expose ko, yung mga kapapasok lang, balikan nyo yung first part na vlog natin. Yung timeline, Garjola, Romeo Momo, Tambalos Zaldico, umamin mismo. Tapos sabihin ni Bangag, sabihin ni Clarissa, tara-tara, magpasalamat daw tayo kay Bangag Jr. dahil siya daw ang unang nag-expose nito sa mga katiwalian. Hindi magsisinungaling ang aking video. Nandyan lang yan, nakapublic naman lahat yan. Pwede niyong balikan. Di ba? Sana matanggal na bago magpasko ang mga adik. Uubusin nila yung pera ninyo. Hindi ba kayo naaawa sa buhay nyo? Mismo ang putang inang Marcos, ang pamilya niya ang magnanakaw na dapat sila mabura sa mundong ito. Dapat sila mawala.
dahil namatay ang mga pamilya nyo, nagutom kayo, krimen lahat, ninanakaw lang, mali-maleta, ganun nila napastanganin ang pera ng bayan? Kung pwede ko lang ibuwis ang buhay ko, kulamin ko yung mga putang inang yan, mawala silang lahat, gagawin ko. Hayop ang ginagawa nila, mga kababayan. Kung may power lang ako ng kulam, which is wala naman, I don't believe in kulam. Dahil kung may kulam nang, pinatay nyo na silang lahat, di ba? Kaso wala. Ngayon, nasabihin nila si Zaldico AI. Sabi ko nga, kahit ako kinasuhan ni Zaldico, naniniwala ako sa kanya dahil ito yung binato ko sa kanya. Haharapin ko si Zaldico sa kaso namin. Hindi ko naman siya inuurungan. Diba? Pero ito, more on para to sa bayan. Maganda na rin ang ginawa niya. Sabi ko nga, win-win ako dito eh. Inamin niya, at the same time, pinaalam niya sa taong bayan na totoo ang expose ni Maharlika. Na bumili sila ng bahay sa Forbes Park, nag-deliver sila ng pera. Papatayin talaga yan. Di ba? Gugurgurin ni Bangag yan. Hindi na dapat makawala si Bangag dito. At si Marcos Jr., si Tambaluslos. Yang mga pictures na yan, na mga pinakita niya, madali lang yan. Oh, kahit, sabi ko nga, wala nang panahon, kahit gibain pa nila yung bahay, baguhin nila yung struktura ng bahay. Sabi ko, doon mo malalaman, bakit mo binago ang structure ng bahay mo? Kasi, at saka meron plano yan, meron yan, may sinabit yan. Unless, dudukutin na naman nila, babaguhin nila yung planning. But again, kahit na baguhin, dudukutin nila dyan sa housing department, everything sa City Hall, kung saan man sa Forbes Park, sa Forbes Park, area na yan, tanggalin man nila lahat yan, mga kababayan, malalaman at malalaman pa rin. Kaya dapat talaga palitan na ang hayop na presidenteng ito at kasuhan na sila isa-isa at kung pwede nga lang, I don't know how, pero dapat retroactive ang bitay. Kulang ang bitay sa kanila. Kulang 10 ng pamilya nila. 10 ng pamilya ni Lisa Tanas. Wala pa yung kanyang mga kapatid dyan. Yung butlog din, Araneta. Wala pa bang mag-expose kay Martin Araneta? Wala pa? Yan, kumakamal din. Kumakamal silang lahat. Kamag-anak, kaibigan, katsuktsakan, ninanakaw nila ang pera ng Pilipinas. Lahat ng mga acting ni Bangag kahapon, diyan may padrama-drama siya. Diyos ko, wala namang kwenta yung kanyang statement o message doon sa kanilang Christmas tree lighting. Puro kajutahan lahat. Ang mukha ni Lisa, mukhang, sabi nga nang nag-comment, mukhang binilad na gabi o laing, tuyot na. Wala silang pakialam, mga kababayan. Kasi yung perang ninanakaw nila, binabayad nila, maaring binabayad nila sa PSG nila, binabayad sa AFP, para hindi manindigan. Kayo, 3rd star general? 4th star? Well, 3rd star general. Kung may pagmamahal pa kayo sa bayan, you have to do something. Bobo ba kayo? Tanga ba kayo? At kayong mga, ulit-ulit na lang natin, mga Catholic bishops. At thank you kay Father Shano ng Cebu. Pinanood ko siya kanina at sa kanyang homily, sinasabi niya sa kanyang mga parishioners, ito nangyayari sa ating bayan. Kaya sabi ko, nagkamali si Pangulong Duterte. Dapat inubos niya lahat to. Tulad, pinagbintangan naman siyang ginurgor. Dapat nung time niya, ginurgor niya na lahat ng mga kawatan. Di ba? Hindi magagawa ni Zaldico yan. Tama kayo. Hindi yan magagawa ni Zaldico. Kung sinabi naman niya, inutusan siya. Siya ay tau-tauhan lamang dyan sa Committee on Appropriations. Lahat ng inuutos sa kanya, gagawin niya. Wala na pong batas sa Pilipinas, kaya dapat nyo nang manindigan. Okay? Wala mga search warrant kasi kasabwat lahat ng mga remulya. Tahimik ang mga general kasi malapit na ang Christmas bonus. Sabi ko nga, you have to do something. Maawa kayo sa bayan ninyo. Alam nyo, dapat talaga lumabas kayo. I think sa 30, mayroong mga malaking rally, di ba? Nasa mga kamay nyo talaga kung paano nyo
Paano niyo durugin ng isang adik na magnanakaw na si Marcos Jr.? Hindi pa sila satisfied doon sa mga ninakaw nila nung panahon ng tatay nila. Sa panibagong pagnanakaw, dahil nung time na yun si Lisa Tanas, walang parte, wala pa siya noon eh. Panibagong pagnanakaw ng Araneta Romualdez Marcos. Dapat silang panagutin. Kung sabi ko, kung may retroactive lang, kung pwede i-retro ang bitay, dapat silang bitayin lahat. Kitang-kita na kahit anong pasinungalingan nila kay Zaldico na ganito, ganyan, totoo ang sinasabi ni Zaldico at maniniwala ka dahil inamin niya na nag-conspire sila. Okay? Yes, yun ang problema, Remy, no? Kung magkakasabwat ang AFP-PNP. Pero ang sumasabwat lang naman dyan, yung PNP at yung mga asungot niya. Pero kung manindigan ang mga third class ba? Ang tawag doon? What do you call it? Yung third class, second class na mga generals at kayo lahat at manindigan kayo sa taong bayan, tapos na si Marcos Jr. Mananatili pa ba kayo sa pagsuporta sa isang adik, sa isang magnanakaw? Bobo ba talaga kayo? Third star pala. Third star, second star, bullshit star. Mananatili pa ba kayong lulunukin ninyo? Okay? Lulunukin ninyo ang lahat ng kababuyan ng gobyerno ni Marcos Jr. na ang magsasakripisyo ay ang inyong mga anak, ang inyong mga kapupuhan at kayo mismo. Uubusin na, itatalaga na si Lisa Tanas na ambassador, uubusin nila ang pera ng hahakutin nila. In dollars. I-deposit nila sa mga offshore accounts nila. Or maaring nakabili na sila ng bahay doon. Hindi maaari. Bumili na sila ng mga bahay doon. Tapos yung mga pera, ini-imbak doon. US dollar denomination. Kasi ang dollar, hindi naman, yung pera ng US. Diba? Hindi naman na-expired eh. Ganun pa rin. Diba? Ang Pilipinas lang, nagpapalit-palit tayo ng ng buka ng ating pera. Pero ang US dollar, hindi. Diba? Ganun pa rin ang itsura. Nagre-release lang ng mga bagong bills, pero the same thing. So malamang, kaya si Lisa gagawin ni Bangag. Okay? Gagawin siyang ambassador dahil, syempre, meron silang immunity na hindi, kahit anong bit-bitin nilang maleta, hindi sila si-check upin. So itatambak doon. Baka ngayong ampon niyang butanding ang taga hilera noong mga nila doon, ng mga what do you call it, ng kanilang mga nakaw sa Europa. You have to do something. Maawa kayo sa bayan ninyo. Kung wala kayong gagawin. Gumising na kayo. Ako, ang dami ko nang ginawa. Okay? Kaya nga tayo naging misvindicated. Ano ginawa nyo sa bayan ninyo? Okay? Kaya gano'n na lang ang galit. Yes, sa amin, spoke sa Harry Roque, dahil pinagbibintangan si Harry Roque dyan sa Polvoron Villain. Kaya gano'n na lang po yung galit nila sa akin. Imagine nyo, 4 cases. Ang mga nagkaso sa akin, mga dating dugyot. Walang pera, walang pambayad sa kuryente, pero may pambayad na milyon-milyon dito sa California para sa abogado at the same time, dyan sa Pilipinas. Diba? Yes, yun na nga. Kaya sabi ko nga, pag peace rally lang, i-disperse lang kayo at kakasuhan ng inciting to sedition at rebellion. Ako naman, mga kababayan, sabi ko nga, hindi ako magbe-benefit dito eh. Wala akong benepisyo dito. Ang benepisyo ko pa nga dito, papatayin ako, gugurgurin ako eh. Kayo yung nandiyan dyan sa Pilipinas. Kayo yung lumalaban sa baha. Kayo yung naano ng buhay ninyo, ang buhay, ang bahay, buhay ng mga pamilya ninyo. Every day sa MRT, nakipagsiksikan kayo. Sa jeep, lahat, nadanasan ko lahat yan. Di ba? Lubog kayo sa utang, wala kang bayo. Ngayon, magpapasko, problema ninyo. Wala kayo pang handama ng mga anak ninyo, pang Christmas party. Pero yung putang inang Marcos na to, sabi ko nga, trilyon yan, aabot ng trilyon. Pag pinagsama-sama mo lahat ng mga ninakaw nila, tapos ang huhulihin nila yung mga taong maliliit, kumbaga mga dilis lang ang huhulihin. Pero yung buwaya, yung pating na si Bangag at si Tambaluslos, hahayaan nyo lang. Yeah, sabi ni Remy, kaya
Kayo, bigyan kayo ng 5,000 pang-ayos ng bahay ninyo, 10,000. Maawa kayo sa sarili ninyo. Minsan, sabi ng iba, parang gusto nyo ba burahin na lang kayo sa mundo? Total, wala naman kayong saysay. Hindi kayo pinahalagahan ng mga namumuno sa gobyerno, at the same time, hindi nyo rin pinahalagahan ang inyong karapatan. Anong klaseng buhay meron kayo sa Pilipinas? Napikit mata kayo, harap-harapan ng hinahain sa inyo. Na pinagnanakawan kayo ni Lisa Marcos, ng pamilya niyang mga adik, sinabi na mismo ng kapatid niya, ng ilang pamilya ang nagko-control sa inyo. Tapos wala kayong pakialam, ay mga jutang dyan na kayo. Lalo na ang mga PSG na naka-witness ng tsuktsakan, ng adikan, mga jutang dyan ninyo. Sana mamuyod na lang kayo. Sana hindi na lang kayo magising kinabukasan at nang matapos na kayo. Total, wala naman silbi ang buhay ninyo. Ayaw nyong ipagtanggol ang inyong bayan, ayaw nyong ipagtanggol ang inyong sarili, ayaw nyong ipagtanggol ang future ng inyong mga anak. Yung isang unano na si Lisa Panas, na butod, mudlo, na addictus, kaya kayong paikot-ikutin? Ginagamit ang kapangyarihan para hakutin ang pera ninyo? Kaya dapat dyan kay Lisa Panas, binibitin yan pati warik. Kung may bitay yan, dapat ang pagbitay sa kanya pati warik. Kung may batas na bitay, dapat talaga yan. Iniikot-ikot muna. 10 ng pamilya nilang magnanakaw. Sabi nga, pwede pigaan pa ng kalamansi eh. You know what I mean? Hayop ang pamilyang ito. Demonyo, kaya I made the right choice na hindi naging part ng hayop na administrasyon na ito. August pa lang, alam ko ng demonyo sila. Kaya nga ako, nagsalita na mga kababayan, you have to do something. Diba? Kayo naman mga tanga. Ayaw mo kay Sara. Okay? Kayo naman mga tanga. Dahil sa binabato kay Sara na 125 million, na na-clear na ng COA, anong ninakaw ni Sara? Ang hirap sa inyo mga bobo kayo. Sabihin ko na hindi ako nang-aaway ng ng followers, pero aawayin ko na kayo. 'Di ba? Dahil yan ang narrative sa inyo. Anong ninakaw ni Sara Duterte sa inyo? Na-issuehan ba ng pagnanakaw si Sara? Yung confidential fund na 125 million na naklaro. Anong ninakaw ni Inday sa inyo? Mga yawa kayo. Ayaw nyo kay Sara? Dahil yun ang gusto ng mga makakaliwang grupo, magdusa kayo habang buhay. Tapos mas gusto nyo si Bangag, patuloy kayo pagnanakawan. You talk about Inday Sara, 125 million na, in-highlight nila Zaldico, ayan. Ni Zaldico, ni Bangag, ni Tambaloslos. Pinokpok nyo ng pinokpok si Inday Sara, i-impeach nyo. Tapos you don't care about 55, how much? 56 billion na ninakaw. Kudlit lang. At hindi ninakaw ni Sara ang 125 million. Fake news nyo, mga putang ina nyo. Di ba? Ano ninakaw ni Sara? Meron bang issue si Sara ng mali-maleta? Wala. Ang confidential fund, ginamit niya sa tama. Binaboy lang siya ng gobyernong ito, binibrainwash ang mga bata, na katulad mo, I don't know kung bata ka pa, tinitwist nyo. Pero eto, billion-billion na mismo inamin na ni Zaldico na nag-conspire sila. Ayaw nyo kay Sara. Batas yun, mga gago kayo. Siya yung successor. Sa ayaw nyo at sa gusto, si Sara ang maupo kapag natanggal na si Bangag. Yan ang hirap sa ating mga Pilipino. Kaya mamatay na lang kayo sa hirap, mga yawa kayo, mamatay kayo hanggat dyan sa PGH, sa Quezon Avenue, lahat, pumila kayo dyan. Okay? Magmakaawa kayo kung kailan gamutin ang pamilya nyo. Diba? Ni pambiling bulak, wala kayong mga hinayupak kayo kasi ang utak nyo bangag na, mga NPA yata kayo eh. Yan ang katotohanan. Kaya magpakahirap kayo sa baha. Sana, kung pwede lang piliin, lahat ng mga bangag ang malunod sa baha at magkandamatay. Kaso hindi mo naman
pwedeng piliin. Di ba? So yan ang katotohanan. Nagmumura na ang katotohanan. Mismo si Zaldico na tumira ng tumira kay Sara Duterte dati. Alam mo, Zaldico, ang susunod mong expose, okay, na kung paano ka inutusan ni Lisa Marcos, ni Marcos Jr., ni Tambaloslos para tirahin si Sara Duterte. Total, umamin ka lang naman. Umamin na kayo na nagbayad kayo, di ba, para doon sa impeachment ni Inday Sara. Umamin ka na itodo muna ng gusto. Aminin mo na rin na inutusan ka ni Lisa Tanas para kasuhan ako. Para totally ma-redeem mo yung sarili mo. Hanggat hindi ka nagsasabi ng katotohanan patungkol sa inutusan ka na babuyin si Sara Duterte at kasuhan si Maharlika para tumahimik ka, hindi ka totally mariredeem. Once sa sinabi mo yan, papalakpakan ka ng tao dahil ikaw ay naipit ka lang dahil wala kang magawa. Tignanin mo. Yung dati mong yung negosyo mo. Damay lahat ang anak mo, ang asawa mo. Tignan mo buhay mo ngayon, Zaldico. Sabi ko nga, naligtas ba kayo ng Hermes? Naligtas ba kayo ng mga branded? Zaldico, may panahon pa, bata-bata ka pa, na mamuhay ka ng tama. Gamitin mo yung pera nyo na nakuha mo. Yung, I hope, baka ubusin na ni Bangag yan. Di ba? Kung ano man may natira kayong pera na malinis, yun ang gamitin mo. Naniniwala ako sa iyo. Di ba? Na ikaw ay ginamit ka lang ng Bangag. Kasi alam mo, na totoo sinabi ko tungkol sa Forbes Park na bahay, pero kinasuhan mo pa rin ako. Di ba? During the time, demonyong-demonyo ang datingan mo, di ba? Ngayon, maamo ka dahil ngayon, ikaw naman ngayon ang gugurgurin ng amo mo. Aminin mo sa taong bayan na pinush ka. Mag-tell all ka na ginamit ka para durugin si Inday Sara, pero hindi ka naman nagwagi. Inutusan ka na durugin si Marlica, hindi ka naman nagwagi. Kasi hindi magwawagi ang kasamaan over sa kabutihan. Dahil sinabi sa'yo ni Lisa Tanas, nakasuhan si Maharlika kasi walang pera yan. Madi-default ang kaso para matakot at matigil na yung bibig. Sumuko ba ako, Zaldico? At mag-sorry ka sa amin. Mag-sorry ka kay Sara. Mag-sorry ka sa aking hayop kayo. Mag-sorry ka sa taong bayan. Hindi ka pwedeng kumawala dito na magbait-baitan ka na wala kang nakuhang pera, ganyan-ganyan. Dahil nag-conspire ka. Kumbaga, kasabwat ka. Kasi hodang wala kang nakuha, the fact na pumayag ka na gawin mo, magnakaw kayo at ibigay ang pera. Si Amy Marcos, kailan mo pa pangalanan? Baka may dineliver ka ring maleta. Hindi natin alam. Burahin nyo na ang pamilyang Araneta Marcos Romualdez. Kung pwede nga lang silang literal na burahin sa mundong ito. Burahin nyo na lahat ang mga kaapu-apuhan nila. Magnanakaw at magnanakaw pa ulit-ulit na lang last na Marcos na to. Enough. Pati kay Amy Marcos na binubudol kayo, although syempre nakatulong yung kanyang revelation, enough for this family. Mga hayop to. Uubusin pera ninyo. I just don't know. Sana ako, dinadasal ko lang na magkaroon talaga ng leader, ng presidente na tapusin niya lahat ng magnanakaw. Diba? Tapusin niya. Kaya si Inday, kapag naging presidente yan, araw-arawin ko talaga yan Day! Ubusin mo na lahat yung mga hayop na yan. Ibitin mo na yan lahat yung mga hayop na yan. Sabi ko nga, lahat ng legal ways, kung pwedeng gurgurin silang lahat in legal ways, diba? Gawin nila. Gawin na. Para matapos na. Lahat, kongresista, senador, lahat magnanakaw. Saan kayo pupulutin? Tapos tuwing, putang ina, pagdating ng eleksyon, bibigyan kayo 2 kilong bigas, 2 latang sardinas. Mag-i-speech para daw sila sa bayan, putang ina. Maawa kayo. Kayo mga pulis, mga supot, kayo mga hinayupa kayo. Kayo mga sundalo, tang ina, sana, minsan, masama man magsalita, pero dapat, magising kayo. Alam ko, hindi kayo lahat masama.
You have to do something. Gusto nyo? Sunod-sunuran kayo? Mapatay kayo dyan sa laban ng mga NPA? Tapos awardan kayo ng mga officer ninyo? Tangina. Uy, kahit awardan kayo ng ano ba yung mga valor, mga medal of valor, chuchu. Tangina, ako sa buhay ko, hindi ko kailangan ng award. Ito lang, Sash, okay na. Ang kailangan ang pamilya mo. Diba? Ipatay ka na. Dahil nagpakatanga ka, nagpabulag ka sa iyong AFP chief o PNP chief. Pinalusob ka, inutusan ka na maging mag-connives, magnakaw, o mag-deliver ng pera kay Lisa Tanas. Whatever. Diba? You have to do something, my love, mga palangga. Maawa kayo sa buhay ninyo. Maawa kayo, sabi ko nga, ako, hindi ako makikinabang dito. My life is here, my family is here. Wala nang pamilya sa Pilipinas. Ang buhay ko nandito na. Pero I'm still here. Nakikipaglaban sa inyo. Nakikipagbuljakan. You have to do something, ha? At si Zaldico, magtell all ka na. Gawin mo na lahat. Mag-sorry ka sa akin, Saldi.